Iyon, hindi tayo masyadong pressured sa trabaho, sa luto ngayon guys. Kasi mga inulit lang yung mga ano ko, mga may naluto na ako nito na serye. Ganon, luto na serye. Ang sauce naman na yan is para sa aking warag ina, pass forward. Ayan, kanina pa yan na ano ko na luto. Pero dinagdagan ko ng sabaw kasi nga medyo natuyo na siya. Ay, kailangan siyang lutuin ng 2 oras sa mahinang apoy. So, ganon. At yan naman yung soup ko para sa mga amo ko, yung parang pagkain ng 6 months old na baby. For salata naman natin ay meron akong macaroni dyan. Nagpakulo na ako ng tubig, nilagyan ko ng asin at saka yung mantika para hindi siya dry, o di ba? Ang hirap kaya kung maging dry. Lutuin ko lang siya hanggang maluto. At saka meron akong Rio na tuna, 'di ba? Tapos kinuha ko lang yung tubig niya. Bakit ang likot ng video ko? Kinuha ko lang yung sabaw niya at kailangan ko siyang ibabad muna sa lemon juice para mawala yung medyo lansa. So, sit aside muna natin at binalikan ko yung macaroni ko. Ayan, luto na siya. I-drain na natin. Ayan na siya. Lagyan ko din siya ng malamig na tubig para di naman siya malanta. At yan naman yung red kidney beans ko. At pinahirapan pa naman ako. Wala walang yung easy open canvas. So, ayan, ginawa ko na naman. At tinanggal ko din yung sabaw niya. Then, drain ko din at hinugasan. Ganon. At sa isang bowl, pagsamasamahin na natin ang ating mga ricados. Una is yung macaroni, yung red kidney beans, tapos corn, tapos ano pa yun, yung tinadtad ko na carrots na mint leaves at parsley, tapos green onion. Ayan, sama ko na yan. Tapos pumag-drainate, ayan. Pinagsama-sama ko lahat. Ganon. Wow, ang ganda ng kulay. Super healthy. Ayan, nahalo na po ito, pero maliban dun sa ito, yung tuna, mamaya ko na ilagay kasi ayaw ni amo ng tuna. So, i-mix ko lang muna to siya. Saka ko ilagay itong tuna na binabad ko sa lemon kanina. At saka, gagawa muna tayo ng sauce. Wait. Dito naman natin pagsamahin na yung mga natin, sauce. Yung 3 yogurt yung nilagay ko dyan. Tapos, nilagyan ko ng 3 kutsara ng tahini. Ayan. Tapos, 2 kutsarang lemon juice. Ayun. Tapos, nilagyan ko ng samak. Nilagyan ko ng cumin, at asin. At halo-halo, mikos-mikos for today's video. So, medyo medyo sticky. Dinagdagan ko siya ng isang organic na yogurt, yung homemade nila na yogurt dito. So, ganyan siya. Kailangan kasi siyang dapat hindi siya sticky kasi nga yung macaroni is hihigop pa yun ng maraming sabaw, di ba? Hindi siya pwedeng dry kasi pangit naman, walang lasa. Yan, mikos-mikos ng bonggang-bongga. Dinagdag ko yung mais kasi parang nakulangan ako. So, ganyan lang siya guys. Ihalo mo lang siya ng bongga. At yan na ang itsura niya. Hindi ko pa nilagay yung tuna dyan kasi i-separate ko pa yung para sa amo ko dyan. So, tinikman ko, ganyan siya. At i-separate ko na yung para sa amo kong babae kasi ayaw niya ng tuna. At yan, pipigain ko lang yung tuna kasi hindi ko naman isama yung yung lemon juice. So, kailangan ko siyang pigain, yung ganun. At yan, ilagay ko na doon sa natira kong minix para final na siya. O ganun. Diba? Maganda pa rin, ang masarap pa rin siya kahit may tuna. So titikman natin yung may tuna. Ito, may tuna na to siya.
masarap din kahit may tuna. Ito yung paborito ng lalaki na may tuna. Tapos yung babae naman is ayaw niya ng may tuna. At alam niyo ba, mas masarap ito lalo na pag malamig na. So ginawa ko naman na to siya ng umaga. So mamayang hapon, kainan nila o kainan naming lahat is malamig na to. So ready na para mamaya. Tatakpan lang natin para malagay na sa fridge. Ganon. Model yarn. Yan na, ready na ang lahat. At ibang sauce naman na ang i-prepare ko para sa ating warag enab. Warag enab lang yung lalagyan ko ng sauce. Olive oil, lemon juice, at saka pomegranate syrup. Ayun lang. I-mix ko lang siya. Kasi ang warag enab is kailangan siyang medyo maasim. At maasim na matamis. At yan, idagdag ko na yan siya. Kasi malapit ko na yan siyang i-off yung apoy kasi luto na o tamang oras na ba? 2 oras ko na siyang naluto. So, kailangan ko nang ibuhos yung sauce niya. Yon, pangdagdag, pampasarap yan. At sa inumin naman nila, tamang-tama ako yung nakagawa. So, naka-video ako. Hindi din ito nawawala sa lamisa nila everyday tuwing Ramadan. Kailangan nila ng orange juice at saka yung bimto. Ganon, di ba? Palingon-lingon pa ako. Baka may biglang bababa. O di ba? Nasa loob na kasi ako gumawa. Ganyan ako. Minix ko muna sa baso para hindi siya mahirap i-mix dun sa pitsil. Yung ganon. At dagdagan ko ng tubig. Saka ko dagdagan. Ganon. At yan. Tama na yan. Alam ko na yung tamis na yan is perfect. Oh, perfect! Sana all perfect. Tapos, ganyan. Yung naman, yung sa bimton naman, isang tubig na ganyan. Tapos, yung baso ng coffee nila, yung gawa, yung parang baso ng mga duwindi. Oh, tama na din ang timpla na yan. So, nakagawa ako, pero kailangan talaga to everyday sa kanila. Nandyan to sa lamisan na. So, model yan. So, final. Ready na din ang aking malfop at saka yung warag enab. Yan yung niluto ko kanina. So, ready to eat na sila guys. Ready na sa lamisa lahat. So, thank you for watching. Bye! Yun lang.